Samantala, hindi na tatayo si Vice President Sara Duterte bilang abogado ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang sinabi ni Atty. Harry Roque habang sila'y nasa The Hague, Netherlands. Sa ilalim kasi ng Article 7, Section 13 ng Saligang Batas, hindi po pwedeng ipagpatuloy ng Presidente, Vice-Presidente at iba pang matataas na opisyal ang kanilang pribadong propesyon habang nasa panunungkulan. Ang pahayag ay paglilinaw ni Roque sa nauna niyang sinabi na nais nilang ipa-accredit si VP Sara bilang legal counsel ng kanyang ama para magkaroon siya ng karapatang bumisita ng malaya sa loob ng International Criminal Court o ICC Detention Center. Inilahad ng abogado kamakailan na pahirapan ang pagbisita kay dating Pangulong Duterte kung saan ilang beses hindi inaprubahan ng ICC ang hiling ng pangalawang Pangulo na madalaw ang kanyang ama. Lilinawin ko lang po yung mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng Presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. So ang kanyang karapatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Kinakailangang proseso na idaan muna sa local judicial authorities ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nasunod ayon sa isang international law expert. Si Cresaring Gatarong magbabalita. Makaraan ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, puspusan ang paghahanda ng kanyang defense team para sa susunod na pagdinig sa Setyembre. Mababatid na marami ang kumwestiyon sa naging paraan ng Philippine National Police o PNP sa pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa nakararami, iligal ang kanilang naging proseso. Para sa isang international law expert na si Attorney Matthew Irasca, kung titignan ang Rome Statute, pati na rin ang lokal na batas ng bansa, ang Republic Act 9851, ang pinakakritikal na proseso na kailangang idaan muna ito sa local judicial authorities o competent judicial authority ay hindi nasunod. Kasi doon sa pag-aresto ng ating dating Pangulo, nakita naman natin nung mga nakaraang araw kung ano yung prosesong ginawa ng PNP. Hindi po ito issue kung lehitimo or meron talagang jurisdiction ang ICC. Nakabinbin na po sa korte yung issue na yan. Pero kung sa ating maobserbahan, ang kitang-kita po, hindi nasali ang ating hudikatura sa proseso ng pag-aresto. Base naman sa confirmation of charges, dito titignan kung mayroon bang substantial grounds to proceed to trial ang dating Pangulo. Paliwanag ni Irasga, ipapresenta ng prosecutor kung mayroong sufficient evidence para ma-justify ang trial. Kumbaga po, nasa pre-trial stage pa tayo nung kasong nakasampa laban sa dating Pangulo doon sa ICC. Batay sa ulat, pangungunahan ng British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang defense team ni dating Pangulong Duterte na may mga hinahawakan na ring high-profile clients na napalaya ng ICC. Ayon kay Atty. Irasga, kung mayroon kang abogado na accredited ng ICC o kasama ng kanilang ICC list of lawyers at mayroon na ring karanasan na humawak ng ganitong klaseng kaso, ay malaking tulong niya ito sa panig ng depensa. Pero atin pong tandaan na ang pagdating sa mga court proceedings tulad nitong sa ICC, ang nananaig talaga is yung lakas ng ebidensya ng prosecution pati nung sa depensa. Ibinahagi naman ng eksperto na kung titignan ng Rome Statute, may tatlong malaking bahagi ang proseso ng paglilitis sa ICC. Sa kasalukuyan, nasa tinatawag tayo na pre-trial stage hanggang sa confirmation of charges sa 23 ng Setyembre ngayong taon. Matapos kung makita ng pre-trial chamber na meron pong sufficient grounds to proceed, then magpo-proceed ito sa trial, and matapos ang trial, meron pa rin pong appellate stage. So ito yung tatlong main stages po ng proceeding sa ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresaring Gatarong, SMNI News.